So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, talaga nga namang pinapanindigan ni former President Rodrigo Roa Duterte na mukhang natatakot ang kanyang alindog. Dito nga po sa House of Representatives, dito nga po sa Kamara dahil according sa kanyang abogado ay hindi daw po siya makakadalo sa investigasyon ng House Quad Committee. So alam naman natin yung reason dyan mga minamahal kung bakit hindi siya makakatalo dyan sa House Quad Committee. Unang-una, wala siyang mga kakamping senador. Yan talaga yung reason dyan. Walang mga kakamping senador itong si former President Duterte. Bakit? Sa House Quad Committee, mga minamahal, meron pa siyang mga attack dogs doon. I mean, sa Senado, meron pa siyang mga attack dogs doon. Pero dito sa House Quad, wala. Talagang magigisa. Itong si Kadigungan. Makikita na natin yan, mga minamahal, na baka kung ang inamin niya lang doon sa Senate is yung about sa DDS, 'di ba? About doon sa pag-utos niya. Baka mamaya doon sa House Quad Committee, meron pa siyang mas maamin, may mas malalim pa na secret na maire-reveal, lalo pat kung si former President Duterte ay nagyayabang, hindi na nag-iisip yan, di ba? Kapag natitriggered yan, hindi na natin hawak minsan yung kanyang mindset na kapag umiinit yung kanyang ulo ay kung ano-ano yung mga pinagsasabi, meron na i-reveal na mga hindi inaasahan. Alright. Ganito kasi, doon sa sa Senado, mga minamahal, nandun yung kanyang mga attack dogs. Nandun si Bato, nandun si Bongo, nandun si Robin Padilla, yung tuta nilang traidor si Tolentino, hindi din naman lumalaban si Unggoy. Puro intriga lang yung ginawa doon ni Unggoy eh. O, totoo ba na meron kayong relasyon, mga ganyan-ganyan? O former Sen, ba't hindi ka tumitingin doon, former press, ba't hindi ka tumitingin doon sa kanan? Ano ba meron doon? Yung, 'di ba? Si Jinggoy walang ibang ginawa kundi puro mang intriga. Si Coco Pimentel na naging moderator lang, walang ginawa. Kaya ngayon, parang asong ulol na nagbabawi, 'di ba? Na parang tila baga wala siyang kasalanan, kung ano-ano yung eksenang hanash. Only Senator Risa Ontiveros lang talaga yung nag-stand up doon. So alam natin na doon sa Senate, safe zone niya yan. Safe zone yan ni former press, lalo pat hindi nga dumalo doon sila Cayetano. Walang mangingialam doon. Kaya ang nangyari nga, parang si Senator Risa Ontiveros lang yung yung pilit nilang ibinabrag down doon pababa. Pero ang nangyari, hindi natupad. Bagkus si Senator Risa Ontiveros pa yung nakapagpa-trigger kay former President Duterte. So ngayon, formal na pong inanunsyo ni former President Duterte na hindi siya attend doon sa House Quad Committee kasi nga po, pinupolitika daw po siya. Hanggang ngayon, ang isip niyo pa din, pinupolitika. Parang, ang babaw nila mag-isip, no, mga minamahal, kapag sila ay alam nila na maiipit sila, iisipin nila, pinupolitika sila. Kaya yan yung natututunan ng mga DDS ngayon eh. Kapag naiipit sila, minsan ad hominem yung ginagawa nila. Kapag naiisip na nakukorner sila, ang gagawin nila, mga minamahal, kung hindi nag-ad hominem, pinopolitika, malayo pa yung eleksyon, ganun yung mga palusot nila, diba? So ngayon nga po, mga minamahal, yan din po yung ginawang palusot ni former President Duterte na siyang ginagawang palusot din ng kanilang mga kampo. Katulad ni Sara Duterte, tinatanong lang, saan napunta yung pera ng bayan? Pinupolitika nila ako. Diyos mio naman. Kaya din yung mga DDS, ganyan din. Ganyan yung mindset, pinupolitika daw sila. Which is, hindi naman pinupolitika, tinatanong lang naman. Because we want to find the truth. Right? Okay, basahin natin. Panoodin natin. Nagpaabot na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng abiso na hindi ito makadadalo sa pagdinig ng House Quadruple Committee o QuadCom na nakatakda bukas November 7 sa liham na ipinadala para kay Representative Robert A. Barbers, overall chairperson ng House QuadCom ni Attorney Martin Telra. Counsel ng dating Pangulo, iginiit nitong duda na ang kliyente nito sa integridad, independence at katapatan ng QuadCom. Wow! Doon ka pa mismo sa Quadcom nagduda ng integridad, ng tiwala.
Mas kaduda-duda nga yung integridad ng Senado. Bakit? Si Bato, nagpa-hearing, puro chismis. Nagdududa sila mga minamahal sa independence. Nagdududa kayo sa independence ng House Quadcom dahil ba wala kayong kakampi doon? Ay, ay, kala ko ba matapang? Kayo na din mismo yung nagsabi kapag walang tinatago, bakit magagalit? Bakit matatakot? Alright. na makapagsagawa ng legislative inquiry in aid of legislation. Pamumulitika lamang umano ang investigasyon upang idiin ng dating presidente sa mga krimeng hindi nito ginawa. Sa mga krimeng hindi ginawa, nandoon na yung admission ni former President Duterte na siya yung nag-utos sa mga kapulisan na dapat manlaban yung mga kriminal para patayin. 'Di ba? Nandoon na yung admission eh. Ano pa ba? Yung dapat na gawin. 'Di ba? Ano pa ba paano nyo pa siya ipagtatanggol nun? Inamin niya na may DDS. Ewan ko ba kung bakit up to this moment pinapagtanggol pa din ng mga taong itong si former President Duterte. I don't know. Nakakahiya mang isipin pero parang tanga yung mga Pilipino eh. Alright. Nakababahala rin anya ito sa pagtatangka ng Quadcom na hikayatin kung di man i-pressure ang resource persons. Dagdag pa nito na sabi na dating presidente ang lahat ng nais itong sabihin tungkol sa war on drugs ng kanyang administrasyon at maging ang issue sa umano'y extrajudicial killings. Diba? Actually, palusot na lang talaga yan ni former President Duterte, mga minamahal. Wala naman talagang balak yan na umaten kasi alam niya na wala siyang kakampi doon. 'Di ba? Ayaw niyang dumalo kasi baka may masabi na naman siya na ikapapahamak niya muli. Pwedeng ganun yung mga reason doon, mga minamahal, or else baka guilty. Kaya, baka guilty. Yun lang naman yun eh. It's either guilty or ayaw na mayroon masabi ulit na ikalalaglag niya or inutusan ni Bato de la Rosa na wag na lang pumunta kasi wala ako doon. Kaya palusot na lang nila na pinupolitika sila, walang integridad yung Senado. Yun na lang yung palusot nila doon kasi hindi pabor sa kanila yung House Quad Committee. Yung Kamara, actually, kung ako yung tatanungin, saan ka mas tiwala? Sa Senado, sa Kamara? Ako, sasagot ko Kamara. Doon matatalino yung mga nag-imbestiga, si Barbers, si Fernandez, si Luisto, 'di ba? Si Acop, mga matatalino. Not unlike doon sa Senado, tingnan nyo naman, si Bato, si Robin, si Bongo. Ano mga integridad ng mga yawa na yan? Ang iba nga, tahimik pa, si Lito Lapid. Kaya, walang muka ang Senado ngayon. Yung 19th Congress, walang muka sa sa Kamara. Walang maipapakitang muka ang Senado sa Kamara ngayon. Diba? Palusot na lang talaga yan nila, mga minamahal. Ayaw dumalo, sasabihin na kinu-question yung integridad, yung independence. Pero yung totoo, wala talaga silang kakampi doon. Hindi nila safe place yun or comfort zone, kaya hindi sila dadalo. Huwag na tayong magmalinis dito, ang dami yung hanash eh. Diba? Alright. So yun po mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.